tayo, dakilang Diyos. Muli kami nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataon kami ay narito sa iyong tahanan, sa iyong gawain na kami malayang nakapagpupuri, malayang nadadama ang iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong ginagawa sa amin. Salamat sa iyong kabutihan na kailanman hindi nagkulang. Hindi mo kami pinabayaan. Dakilang yung pag-ibig, pagmamahal, proteksyon at pagpapala sa amin. Tunay nga, sa iyo ang pinakamataas na papuri, karangal at kaluwalhatian. Walang ibang tatanggap nito kundi ikaw lamang. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Manatili tayo nakatayo. Dadako tayo sa ating pong topic ngayon. Praise God. And I don't know kung ito'y magiging series, pero hayaan natin si Lord ang mangusap sa atin. At ito rin po yung parang naging tema ng ating naging JCAM 2023 with the theme Advance. So Matthew 13 verse 44. Matthew 13 verse 44. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Pwede bang sabay-sabay natin basahin ng may pag-unawa? 1, 2, 3, go. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Ang ating pag-usapan ngayon is about hidden treasure. Yung kayamanang nakatago. Amen. Tayong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, muli salamat, O Diyos, sapagkat alam namin sa aming pagtitipon ay nandiyan ka sa amin. Kaya Lord, we allow the Holy Spirit to speak to us. In Jesus' name, Amen and Amen. Sige po, malakas sa palakpak kay Lord. Amen. Tayong lahat ay makakaupo. Diretso tayo agad sa Word of God. Marami mga tao ang nako-confuse, maging mga Kristiyano, actually kahit mga matured Christian na, pag pinag-uusapan ang kaharian ng langit. No, the kingdom of heaven, or ano bang kaibahan nito sa kingdom of God? No? Kingdom of Christ. So, medyo nakakaroon ng confusion dahil iba-iba yung sinasabi ng Biblia pag pinag-usapan ang kaharian. May kaharian ng langit, may kaharian ng Diyos, may kaharian ni Kristo. Pero wag po tayo malilito, ang tatlong bagay na binanggit ko ay pare-parehas lang ang tinutukoy. At minsan, pag sinabing the kingdom of heaven, hindi tayo minsan makarelate sapagkat ang tingin natin, nung ako'y bata, pag sinabing the kingdom of heaven, ay parang pinag-uusapan dito ay sa darating na panahon o langit na. Tama? So, ang tingin natin sa kingdom of God at sinasabing malapit nang dumating. Yun ang bata pa ako, lagi narinig ko, malapit nang dumating ang Panginoong Hesus. Malapit na ang paghahari ni Kristo. So, minsan, hindi tayo makarelate doon sa kaharian ng langit o kaharian ng Diyos o kaharian ni Kristo sapagkat ang tingin natin sa kaharian ng langit ay sa parating na panahon. Okay? Pero katotohanan, dapat nating masagot. Una, is the kingdom of God a future reality to be hoped for or a present reality to experience now? Ang kaharian ba ng Diyos ay sa future reality na siyang ating inaasahan? Or ito yung present reality to experience now? Ano ba ang sagot dyan? Ulitin ko, bago ko po sagutin yan, nung bata ako, marami po mga lumabas na mga movie, teachings, no? Pati movie, kung ewan ko, yung makakalalay matatanda ng Kristiyano rito, yung movie na A Thief in the Night. Sino nakakalala noon? Meron ba nakakalala sa inyo yung movie na A Thief in the Night? Kung saan ang tungkol sa movie na yon is about rapture and time. Na pag pinanood mo yon, talagang matatakot ka. At dahil naisip mo ito ay sa darating na panahon at parang malapit na, tuloy kami noon,
Halos ayaw na namin mag-aral. Ayaw na namin pumasok sa eskwelahan. Iba ayaw na magtrabaho. Gusto mag-full-time na lang sa church. Gusto ay magbigay na lang ng panahon sa paglilingkod sa Diyos. So nagkaroon ng konting kalituhan noong unang panahon sa church. Ano ba ang tungkol sa kaharian ng langit? Ito ba yung parating na paghahari ni Kristo? Pero bago maghari si Kristo, maghahari muna ang 666? No? Ito ba ay sa darating pang panahon, kaya hindi natin tuloy na-enjoy ngayon, or ito yung present reality na pwede natin ma-experience ngayon? Ang sagot is, partly in the future and partly now. Ang sagot ay, mayroong kaharian ng Diyos ngayon at may kaharian ng Diyos na parating. Okay? So, that's the answer. It is partly present and partly future. May mga bagay na kaya na nating i-enjoy bilang Kristiyano sa kaharian ng Diyos ngayon. At mayroon din namang kaharian ng Diyos na parating na kung saan doon niya tatapusin ang sakit karamdaman. Kasi hanggang ngayon may sakit karamdaman pa rin tayo eh. Doon niya tatapusin ang gutom, ang uhaw. Hanggang ngayon, nagugutom at nauuhaw tayo. Tama? Doon sa kaharian ng Diyos na parating, wala ng kamatayan. Hanggang ngayon, tayo ay, hindi exempted sa kamatayan. Pero may bahagi na kaharian ng Diyos ngayon na pwede nating ma-enjoy at maranasan. Amen? Ito sabi ng Panginoong Hesus sa Luke 17, verse 20 to 21. Once on being asked by the Pharisees, isang beses tinanong siya ng mga Pariseo, when the kingdom of God would come, Jesus replied, the coming of the kingdom of God is not something that can be observed. Akala kasi ng mga Pariseo, itong si Jesus na dumating, kasi siya ay sumisikat that time, sinusundan ng marami mga tao, dumadami ang kanyang mga disipulo. Tinanong siya ng mga Pariseo, kailan ang kaharian ng Diyos na darating? The coming of the kingdom of God is not something that can be observed. Hindi ito yung bagay na pwede mong makita. Nor will people say, here it is, or there it is. Hindi pwedeng sabihin ng iba, ay nandoon yan, o nandito yan. Because the kingdom of God is in your midst. Bagkos ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo ng kalagitnaan. So sinasabi ng Panginoong Hesus, dumating na ang kaharian ng Diyos. Bakit? Kaya niya sinasabi, maintindihan natin at mamaya i-relate natin sa ating pang-araw-araw na bilang Kristiyano. Kaya sinasabi ni Kristo Jesus na ating Panginoon na dumating na ang kaharian at nasa inyong kalagitnaan sapagkat dumating na ang hari. Dumating na si Jesus at ang kanyang ginawa ay in-establish niya ang kanyang kaharian. Matthew chapter 12 verse 28. But if it is by the Spirit of God that I cast out demons, kasi that time nagpapalaya siya ng demonyo. Ang mga tayo nagtataka sa kanya, maging sa anong kapangyarihan na ginagamit ba niya? No? Kapangyarihan ba ng Diyos? So magot si Jesus, but if it is by the Spirit of God that I cast out demons, then, may idea ngayon tayo kung ano yung part ng kingdom ng Diyos na meron tayo ngayon. Then, the kingdom of God has come upon you. Kung ako'y nakapagpapalayas ng demonyo, dumating na ang kaharian ng langit. Nandiyan kayo? So, partly, dumating na ang kaharian ng Diyos. At ito yung pwede nating ma-enjoy. Pero may pinangako rin si Jesus na darating na kaharian na isang araw. Luke chapter 19, verse 11 to verse 12. Di ko na nailagay yung verse 12. While they were listening to this, He went to tell them a parable. Ang Panginoong Jesus tuwing magsasalita, lagi nasa parabola, no? Parable. Isang kwento na may mapupulot na aral. Because He was near Jerusalem and the people thought that the kingdom of God was going to appear at once. Kasi malapit na siya pumasok doon sa Jerusalem na kung saan pinakasyudad ng Israel.
nandoon nakatayo yung kaharian ni David, na inaitayo ng kaharian ni Solomon na templo. So sabi ng mga tao, papunta si Jesus sa Jerusalem. Siguro, yung pinakasyudad na yun, na kinikilalang pinaka-main power ng Israel, pagdating ni Jesus doon, baka dumating na yung kaharian o lumabas na ito. Then he said, a man of noble birth went to a distant country to have himself appointed king and then to return. In noble birth, ibig sabihin ipinanganak na isang bughaw, no, ay umalis malayo at babalik siya na siya'y appointed ng hari at saka siya darating at doon niya establish ang kingdom. So wag ho tayong malilito mga kapatid. Pag tinanong, nasa ba kaharian ng Diyos? Ito ba ay ngayon o sa darating na future? Ang kaharian ng langit, ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ni Kristo ay nasa atin ngayon, pero meron ding kaharian ng Diyos na parating, na kung saan yung kingdom ng Diyos na in-establish niya dito sa lupa. At ano yon? Sino yon? Sabi mo sa katabi mo, tayo yon. Hindi ito na-observe ng mata, hindi ito nahawakan ng kamay, sapagkat ang kaharian ng langit is we. The church is the kingdom of God, kung saan naghahari si Kristo. Sabi sa katabi mo, ikaw ang kaharian ng Diyos. Tayo ang kaharian ng langit. At kung ito ang goal, bakit niya in-establish ang kaharian dito sa magitan? Tayo yon. Ang goal ni Kristo, Matthew chapter 6 verse 10, tinuruan niyang manalangin ng kanyang mga disciples. At tayong lahat, alam natin ito, bata pa tayo, tinuturuan na tayo sa Lord's Prayer. Anong sabi rito? Matthew 6 verse 10, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Dumating ang iyong kaharian, no, mangyari ang iyong kalooban diyan sa langit, gaya ng dito sa lupa. So, ibig sabihin mga kapatid, ang kaharian ng Diyos na nasa langit, isang araw ay darating, i-establish niya yung walang hanggan, walang katapusang paghahari na ni Kristo. Nandiyan kayo? Pero gusto niya, bago siya dumating, at yun yung naging tema ng ating camp, kailangan ang church, ang kingdom naman niya dito sa lupa ay mag-mature. Kailangan tayo na kingdom ng Diyos dito sa lupa ay maranasan na natin kung ano ang kahariang meron sa langit. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo mga kapatid, kayo lahat sa akin, ang ating pagiging Kristiyano hindi dapat talunan. Hindi dapat tayo ay Kristiyanong bigo, nasa kalungkutan, nandoon sa lugar na kung saan ay wasak ang buhay at walang joy. Bagkos, sapagkat ibinigay na sa atin ang kaharian ng langit at ito'y si Kristo ay nasa atin. Tayo ang church, ang kingdom ng Panginoon. Dapat nararanasan natin. Nandiyan ba kayo? Kung anong meron sa langit, dapat nasa atin din. Amen? Sabi nga sa katabi ko, ano ang nasa langit? Gusto ni Lord maranasan mo. Kung paano si Kristo'y naghari, listen to me, at sang araw, 1,000 millennial reign, maghahari siya dito sa lupa bago bumaba ang bagong langit at ang bagong lupa. Gusto ni Kristo, maranasan mo rin ang paghahari. Malinaw na sinabi at binasa natin ito sa camp at gusto ko i-share sa bawat isa, hindi man nakasama ng camp. Luke chapter 22, verse 24 to 30. At I pray, bago ko basahin ito, magkaroon tayo ng aha moment sa verse na ito. Magkaroon ng revelation sa iyo ang Diyos. Luke 22, verse 24 to 30. Kung paanong ang Ama, verse 29 na ito, ay nagbigay sa akin ng karapatang maghari, gayon din naman, naintindihan nyo? Kung paanong ang Ama'y nagbigay sa akin ng karapatang maghari, gayon din naman, ibinibigay ko sa inyo ang karapatang ito. Ba't parang di kayo excited Basahin po natin sabay-sabay uli. Okay, nang may pag-unawa, verse 29. 1, 2, 3, go. Kung paanong ang Ama ay nagbigay sa akin ng karapatang maghari, gayon din naman, ibinibigay ko sa inyo ang karapatang ito. Ay, grabe.
kayo kakain at iinom na kasalo ko sa aking kaharian, at kayo uupo sa mga trono at mamumuno. It's talking about a future kingdom. But also, in the reality, God wants His church, His kingdom now here on earth to experience influence, power, makalakad tayo doon sa nais ng Diyos sa atin bilang kanyang kaharian dito sa lupa. Hello? Kaya nga sabi ko at inuulit ko, tayo bilang pinaghaharian ng Diyos. Biro mo pinaghaharian ka ng Diyos? Nasa sayo si Kristo, ang hari ng mga hari, tapos puno ka ng kalungkutan? Na-imagine mo ba yon? Nakaupo si Kristo sa puso mo, di ba? Yun naman yung ating panalangin, maghari ka sa akin. Naalala nyo? Nung tinanggap natin si Jesus, yun ang ating panalangin, Panginoong Jesus, ikaw na ang aking hari, ikaw ang aking Panginoon, maghari ka sa buhay ko. So ikaw ang pinaghaharian ng Diyos. You are the kingdom of God. Pero kung pinaghaharian ka ng Diyos, ba't punong-puno ka ng takot? Punong-puno ka ng pangamba? Hello? Yung mukha mo, simbangot. Tingnan mo yung katabi mo. Simbangot ba yun? So, bahala na kayo. Ano sabihin mo sa katabi mo? Bakit punong-puno tayo ng alalahanin? Hello? Nandiyan ba kayo? Kung tayo ay pinakaharian ng Diyos, listen, ini-establish ko uli, mga kapatid, yes, may parating na kaharian. Isang araw establish ni Kristo, yung kaharian yung hindi na masisira, hindi na magwawakas kailanman. Pero yung kaharian ng Diyos, nung dumating si Jesus, sabi niya, nasa gitna ninyo. Nandito na. Bakit? Dumating na yung hari eh. At sabi niya, yung kaharian, hindi nyo niya nahawakan, hindi nakikita ng mata. Kasi ang kahariang in-establish, akala ng mga apostol, meron siyang itatayong bagong kingdom. Kasi sakop ang Israel that time ng Roman Empire. Akala nila, pag naghari na si Jesus, tatadyakan na ni Jesus itong Roman Empire at magsisimula ng kanyang paghahari. Ang hindi nila naiintindihan, ang in-establish ni Jesus na kaharian ay ang church. Sabi mo sa katabi mo, tayo ang kaharian ng Diyos. At dapat kung tayo ang pinaghaharian ng Diyos at kanyang kaharian, dapat, sabi mo sa katabi mo, dapat puno ka ng kagalakan, puno ka ng pagtatagumpay, puno ka ng patotoo, ng mga himala, magagandang bagay sa buhay natin. Yes, oo, may struggle pa rin tayo sa buhay. Pero hindi na yan ang nananaig sa atin. Pero bakit ganun, pastor? Bakit? Hindi ko yan maranasan. Totoo lang pag naintindihan nyo itong bagay na ito, it takes a revelation to understand this. Kailangan ma-reveal sa atin ito. Kaya nga, ang inyong pastor, ito lagi ang pinipis na ngayon, pinaiintindi sa atin ng Panginoon eh. Pati ang pagiging born again na hindi lang yung para pumunta ka ng langit. Nang na-born again ka, hindi lang para dalhin ka ng Diyos sa langit. Kasi kung yun ang goal ng Diyos, nung ikay ma-born again ay dalhin ka sa langit, nung tinanggap mo si Jesus ng totoo, sana kinuha ka na niya agad. Bakit buhay ka pa? Bakit nandito ka pa sa mundo? Kasi sabi sa tayo mo, may pinagagawa pa si Lord sa iyo. Kailangan gamitin kanyang maging extension ng kaharian ng langit dito sa lupa. Mari makita nila kung anong buhay sa langit sa magitan ng buhay mo. Ay, grabe. Inuulit ko. Makita nila kung anong buhay sa langit sa magitan ng makita nila yung buhay mo. Ganda nun. Amen? Pero bakit maraming Kristiyano ang hindi nakikita ito? At papasok tayo ngayon sa talatang ating binasa kanina. Hidden treasure. Kasi nakatago pa rin ito sa kanila. Matthew 13, verse 44 to verse 46. Pero 44 muna tayo. The kingdom of heaven is like treasure hidden in the field. Maraming Kristiyano kasi, hindi pa nila natutuklasan yung kayamanang ito. At ngayong hapong ito, ang aking panalangin, mabuksan ng iyong mga mata, makita mo yung kayamanang yan, hindi na nakatago ngayon. Nandiyan kayo? Parang hindi kayo excited
Pag sinabi ko sa'yo, di ba, makarinig ka ng balita na may kayamanan na makikita mo at ito may mapa, sigurado. Halimbawa, sabi sa'yo, ay, kaya minsan naka-comedy na lang ito eh. Alam ko yung kayamanan ng Yamashita. Comedy na lang, di ba? Pero alam nyo ba, pag sinabing hidden treasure, totoong may mga realidad, totoong kwento, na mayroong talagang treasure na naitago. 100 to 150 billion dollar at treasures under the sea. Naitago. Kasamang lumubog na mga barkong may dalang mga kayamanan nung unang panahon pa man. Kaya maraming mga, anong matawag doon, yung mga naghahanap under the sea ng kayamanan. No? Mga pirates, no? Kung ano-ano mga tawag sa kanila, kung saan hinahalughog nila ang buong karagatan under the sea. No? Hindi mermaid ang hinahanap nila under the sea kasi mermaid. Kundi ang hinahanap nila yung mga naitagong kayamanan. Merong 100 hanggang 150 billion dollars. Meron ding buried under the ground, approximately, according po ito sa pag-aaral, hindi lang ako naglagay nitong basta-bastang numero, is 80 to 120 billion dollars ang nakatago po sa lupa. At may patotoo, hindi ko lang nailagay kung kailang taon, pero there is a California couples na habang naglalakad sila sa bago nilang biling bahay sa harapan ng dagat, nakakita sila, naamoy ng aso nila, nakakita sila ng nakatagong kayamanan. Ang halaga po, alam nyo, $10 million. Ang nakita nila is 1,400 gold pieces of old coin. Pakipindot. 1,400 gold coin na kung saan yung itsura mismo ng gold coin na yon ay very rare, kakaunti lamang, at yung mint condition, no? Yung hindi nabubulok at maganda pa yung itsura mismo noong ginto. Kaya approximately, kinumpute nila ang nakuha ng mag-asawang nakatagong kayamanan sa bahay nila ay $10 million. Sa peso, magkano yun? Kalahating bilyong dolyar. Ay, kalahating bilyong peso. No? Kalahating bilyon yun. Iba yung meron ka ba nang makitang kalahating bilyon sa bahay mo na nabili mo? Ay, grabe. Diba? So talagang may mga nakatagong kayamanan. At kailangan tayong mga Kristiyano, maunawaan natin, makita natin, binubuksan ito sa atin ng Diyos. Ipinapakita ng Diyos kung paano natin ito matutuklasan. At yung kayamanang iyon, uunahan ko na kayo, ay hindi po kayamanang meron sa mundo. Kasi ang kayamanan ng mundo ay ito, pakipindot. Magandang sasakyan, bahay, punong-puno ng pera, kasikatan at pangalan. Yan ang iniisip natin. Sana yan ang matuklasan ko. Kaya nung pinakita ko yung $10 million na tuklasan ng mag-asawa, inisip mo sana ganyan din. Pero may good news ako sa inyo. Higit pa sa kayamanan ng mundo, ang gustong ipakita at ibigay sa iyo ng Diyos. Nanya kayo? At maiintindihan natin, ano ba ito? Kasi ang kayamanan ng mundo, sabi ng 1 John 2:15-16, do not love this world, nor the things it offers. Ano yung offers na yon? Yung inaalok ng mundo. Ang daming inaalok ng mundo sa atin. Na minsan nakakalungkot, kayong lahat sa akin mga kapatid, kaya nating itaya ang ating pagiging Kristiyano, itaya ang ating pananampalataya, pagsambat, paglilingkod, dahil sa inaalok ng sanlibutan. Nakakalungkot, marami ang nag-stop na sa paglilingkod, nag-stop na sa pag-attend, kasi naging dahilan, double pay ang linggo. Marami mga butiki rito eh. Do not love this world or the things it offers you. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. Verse 16, for the world offers only. Sabay-sabay nga natin sabihin, only.
Ito lang ang kayang ihandog ng sanlibutan. A craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. Di ba yan ang hinahabol ng mundo? Pleasure ng katawan. Magkaroon ng maraming boyfriend, ng girlfriend. Pleasure ng katawan, maging sikat. Ay hindi, yung pleasure achievement and possessions yun eh. Physical pleasure, yung maging laging masaya. Pabarbar. No? Yan yung pa-party-party. Chug, 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 chug. Yun yung inaalok ng mundo. A craving for everything we see. At yung mga bagay na nakikita ng ating mga mata, ay gusto ko rin yan. Bagong cellphone, iPhone 14. Pag nailabas ang 14, 15 na ba ngayon? Hindi ko alam. Lalabas na ang 16. Pag lumabas ang 16, abangan nyo. Lalabas ang... Wala nang katapusan yan. Pero kung mag-present sila, napanood ko yung pagpe-present nitong bago ng Apple. Grabe, kung mag-present, talaga naman, mayroon daw bagong... Tinignan ko, wala naman din kaibahan. Wala. Ang cellphone ko po, 11 eh. Si Mami, 12. Wala naman din kaibahan. Minsan niloloko na lang kayo eh. Hindi nyo lang alam eh. Kung mag-alok sila, parang kung hindi ka magkakaroon, ikaw yung taong walang kakwenta-kwenta. Ganon sila mag-alok. Hello? At ikaw naman, dahil ang tingin mo sa mundo, ang tingin mo kayamanan ay pang-sanlibutan, may craving ka doon. Ay, gusto ko yan. Kaya may mga nag-joke pa nga, bebenta ko yung aking atay. Yung kidney ba yun? Kidney? Diba, atay, di na bebenta ang atay, Pati atay, gusto mo nang benta. Kahit hindi mo nabebenta yan, bebenta ko yung kidney ko. Kahit yung isang mata ko, benta ko na. Kahit na isang mata na lang, basta may cellphone. That's craving for everything we see. And pride in our achievements. Diba? Yan naman talagang inaalok ng mundo. Pride ng ating achievement. Walang masama na tayo maglagay ng ating mga achievement sa bahay natin. No? Yung iba talagang lahat ng kanilang tinapos ng mga anak nila nandoon, sama-sama. Pati yung mga medal nakasabit doon. Pati yung most silent student nandoon. Most silent, Most behave. Most silent, yung pala, pipi. Kaya, most silent, di nagsasalita pala yun. Nandun din, nakalagay din doon. Pero kung titignan mo yung mga medal na yon, parang 15 o 20 pesos lang sa recto. Pwede ka bumili ng 100 eh. Pero di ba may pride tayo? Kaya nga pag may bago tayo, kung makapost tayo. Yan ang inaalok ng mundo. May bago kang cellphone, ipopost mo, ipeplex mo. Di ba? May bago kang sapatos, ipeplex mo. Jordan. Ay, salamat, nakabili ko na rin siya. Pride in our achievements and possessions. Hindi lang achievements, kundi ano yung mga meron tayo. These are not from the Father. Sabi sa katabi, hindi yan ang binibigay ng Ama. Ang ibinibigay sa atin ng Ama ay hindi yung mga bagay na meron sa mundong ito. Ang katotohanan, lahat ng hinahanap o gusto ng mundo, kayang ibigay din sa atin ng Diyos. Kung maunawaan lang natin kung anong kaharian ng langit. Kaya nga sinabi ng Matthew chapter 6 verse 33, ano sabi doon? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, pagkain, inumin, bibihisin, bahay, ano man gusto mo, idadagdag lamang sa iyo ng Diyos kapag naunawaan mo una at inuna mo ang kaharian ng langit. Sabi sa katabi mo, walang talo sa Diyos. Sikuin mo siya, walang talo kay Lord. Unahin mo lang ang Diyos. Akala kasi natin minawawala sa atin kapag tayo nagpaka-Diyos eh.
Nandiyan kayo? Akala natin parang may nawawala sa atin na parang part ng pagiging masayang tao pagka tayo nagpaka-relihiyon o pagiging makadiyos. Ang katotohanan, nandiyan kayo? At magpapatotoo ang marami. Totoong natagpuan natin ang totoong kagalakan nung tayo naging makadiyos. Kasi naintindihan na natin kung ano ba ang totoong kagalakan. Kasi yung mga bagay na yan, the world offers, craving for physical pleasure, craving for everything we see, pride in our achievements and possessions. Malino na sinabi ng 1 John 2 verse 17, sumunod na talata. And this world is fading away along with everything that people crave. But anyone who does what pleases God will live forever. Palapakan nga natin si Lord. Yung mga bagay na inaalok ng mundo, mabilis na pumapahanaw. Pansamantala lamang. Yung hinahangad natin, nakala natin yun na yung kayamanan. Nandiyan kayo? Kasikatan, kaya ang iba gustong-gusto mag-TikTok. Diba? Walang masama, mga kapatid, totoo lang. Wala naman din masama. Pero tatandaan lagi natin, dapat may layunin, may kalooban ng Diyos, at lagi nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos ang bagay na ating ginagawa. Kasi kung para sa'yo lang, wala eh. Wala rin kahihinat ng maganda. Amen? Naintindihan ito ng mga apostol. At higit sa lahat niya, Apostol Paul, na kung saan naintindihan niya kung ano ba ang dapat na hinahangad ng isang tao. Ano ba yung kayamanan na sabi ng Bible ng isang lalaki, no? Babalikan natin yung talatang mamayang yon. Noong ina-assess niya yung lupa, hindi sinabi kung ano siya eh, no? Sinasabi lang, nandoon siya, nakita niya yung isang lupa, nakita niyang may kayamanan doon, ibinenta niya lahat na kanyang ari-arian. Binili niya yung lupa kung saan nandoon yung kayamanan upang mapasa kanyang legal yung kayamanang iyon. Si Paul naintindihan niya kung ano yung kayamanang iyon. At para maintindihan din natin, sinabi ni Pablo muna sa Philippians chapter 3 verse 4 to 5, if anyone else thinks he has grounds for confidence in the flesh, I have more. Ano sabi ni Pablo? Kung may nag-aakala na may maipagmamalaki sa laman, ibig sabihin, pagmamalaki sa mundong ito, ako, sabi niya, marami akong pwedeng ipagmalaki. Si Pablo po, bago siya naging apostol ni Kristo, ang kanyang pangalan ay Saul o Saul, kung saan siya ay hindi pangkaraniwang citizen. May sinasabi siya sa buhay. Noong unang panahon, sa panahon po ng maging ni Apostol Pablo, ang mga nag-aaral doon, hindi lahat ng tao, kundi yung may mga kaya lamang. Sabi niya, ganito pinagmalaki niya. Sabi niya, kung meron mang magmamalaki sa laman, ako yon. Circumcised on the 8th day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews. Kung pag-uusapan ng pagiging Hudyo, Hudyo talaga ako. As to the law, Pharisee. Pagka pinag-usapan naman ang batas, Pariseyo ko. Ang Pariseyo para mga, walking judge. Lawyer na, judge pa. Sila, pag Pariseyo ka, kaya ka nilang i-assess sa kasalanan mo at kaya ka na nilang hatbulan ngayon. So sabi niya, pag pinag-usapan ng law, Pariseyo ako. Ang Pariseyo, bata pa lamang, tinuturuan na ng lahat ng batas ni Moses o the book of Torah. Tinuro sa kanya, pinakabisado sa kanya, at ang kanyang guro ay si Gamaliel. Grabe at mahusay na guro si Gamaliel na naging teacher niya. As to zeal, ay persecuting the church. As to righteousness in the law, faultless. Pagiging zeal, yung maapoy sa paniniwala bilang Hudyo at Pariseyo, sabi niya, pinesecute ko nga ang simbahan eh. At sa pagiging matuwid, sa pagsunod ng batas, faultless. Grabe siya, no? Kung may pagmamalaki siya, sabi niya, ako yun. Ibig sabihin, kung babackgroundan natin ang buhay ni Pablo na dating Saul, mayaman, kilala sa lipunan. Kaya nga, yung unang martir na si Stephen, hinatulan niya yun eh. Siya mismo ang nagbigay ng karapatang batuhin hanggang mamatay si Stephen.
Nandoon siya. Siya mismo ang may karga ng mga damit, ng mga bumato kay Stephen. Siya ang nagbigay ng karapatang iyon. At nung sa sobrang niyang pagsunod sa batas ng pagiging Pariseo at ng isang Hudyo, humingi pa siya ng letter sa Sanhedrin. Humingi siya ng letter sa pinakamataas na nanunungkulan upang usigin ang lahat ng Kristiyano. May kaya si Pablo. Ang kanyang pagiging lahi, sabi niya, ako'y mula sa Israel. Actually, pag pinag-aralan natin, hindi lang siya basta Israelite, isa rin siyang Romano. Dual citizenship ang meron kay Pablo. Parang baga sa panahon natin, Pilipino na, American citizen pa. So si Pablo, ganun yung kanyang, sabi niya, kung may pagmamalaki man, ako yon. Pero sabi niya sa verse 6, malinaw, o verse 7 to verse 8, I once thought these things were valuable. Minsan inisip din natin, ganyan tayo. Inisip natin kung ano yung pinanggalingan natin, lahi natin. Kasi sinabi niya, lahi ako ng Israelita, lahi ako ng Benjamin, ng mga Benjamite ako. Para sinasabi rin natin, lahi ako ng Italiano, Itang Ilocano. Diba? Minsan pinagmamalaki natin yung lahi natin eh. May lahi akong German Shepherd, di mo naintindihan, pang-aso yun. Pero sabi ni Pablo, I once thought these things were valuable. Inisip ko rin na itong mga bagay na ito, pinanggalingan ko, pinag-aralan ko kung anong meron ako, kung anong karunungan ako, tingin ko noon, mahalaga din yan. But now, I consider them worthless because of what Christ has done. Ngayon, lahat ng bagay na iniis ko mahalaga noon, kinukonsider kong worthless, walang halaga. Because of what Christ has done, dahil sa ginawa ni Kristo. Verse 8, yes, everything else is worthless when compared with the infinite value. Sabi sa katabi mo, value. Ano bang pinahalagahan mo sa buhay? Minsan nakala natin yung pinahalagahan natin sa buhay ay mahalaga talaga. Pero ang totoo, sa paningin ng Diyos, sa ginawa ni Kristo, at ikukumpara mo sa kaharian ng Diyos na meron sa atin, hindi maikukumpara. Gusto tayong i-deceive ng mundo. At maraming Kristiyano, at hindi na naintindihan ang kahalagahan ng meron sila sa kanilang buhay. Na-deceive, na wala sa paglilingkod, na wala sa pagsunod sa Diyos, na wala doon sa pagsamba sa Panginoon, at binigyan ng halaga yung inaalok ng mundo. Na sinasabi ng Biblia, yung mga bagay na yung walang kabuluhan. Everything else is worthless when compared. Pag kinumpara mo, kaya sabi sa katabi mo, ikumpara mo, kapatid. Ano yung kukumpara mo? Yung inaalok ng mundo? Doon sa infinite value. Pag sinabing infinite, walang hanggan, walang katapusang kahalagahan ng pagkilala kay Kristo. Yan yung kayamanang meron tayo, mga kapatid. Jesus, my Lord. For His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage. Sabi niya, lahat ng bagay na yan, dahil nakilala ko na ang kahalagahan na pagkilala kay Kristo, lahat ng bagay na tiniting ko mahalaga ay ngayon basura na lang. Sa ibang translation, yung counting it all as garbage, sa original translation is dung. No? Hindi si Sister Dang, ha? Yung dung na yon, no, ay kasing kahulugan ng pupu, ng pagka pupunta ka at kakausapin mo si Mang Doro, yun yung idideposito mo. Kinonsider niya na yung binabalyo ng mundo ay kasing halaga lamang ng pupo. Meron ba sa inyong nagpupo na ng hinayang? Sandali, ipipigilan ko lang at sayang to eh. Galing ako sa ano to eh. Ito, yung kinain ko, mamahalin, wag muna. Meron ba? Marami sa atin, tingin mo yung meron ka na inalok at binigay ng mundo, kasikatan, pangalan, material na bagay, ay mahalaga kaysa sa pagkilala mo kay Kristo.
Bakit hindi natin naintindihan kung ano yung kaharian ng Diyos na meron sa atin? So Paul, declaration, all this I consider loss for the sake of Christ. It is all equal to zero. Lahat ng bagay, pinalagay ng walang kabuluhan. Kung ikukumpara niya kay Kristo, walang halaga yung dating niyang buhay. Yung dating meron siya, kasikatan, pangalan, o anumang inaalok ng mundo, walang halaga kumpara kay Kristo. So Matthew chapter 13, palapakan muna natin si Lord. Matthew 13 verse 44 to 46. The kingdom of heaven. Sabay-sabay nga natin sabihin, the kingdom of heaven. It's like treasure hidden in the field. Sabi ni Jesus, nagkwento siya ng ganito. Siya rin marami pagkakataon, kinukumpara, tinuturo yung kaharian ng langit para maintindihan ng mga tao, nagbibigay siya ng mga halintulad. At this time, ang binigyan niya ng paghalintulad, ang kaharian ng langit ay parang isang kayamanang naitago sa isang field. When a man found it, nakita ng lalaki, maaaring nag-a-assess lang siya ng lupa, nandun ba siya para bilhin yung lupang yun? Hindi sinabi, basta may isang lalaki natuklasan yung kayamanang yun, tinago niyang muli. And then in his joy, went and sold all he had and bought that field. The kingdom of God is so valuable that even losing everything you have is a happy trade-off. Ang kaharian ng Diyos, at ito dapat natin maintindihan. Mamaya, I pray and I declare, matapos ang mensaheng ito, maintindihan mo kung ano yung kaharian ng Diyos na ibinigay sa iyo ng Diyos. Higit pa yan sa kayamanan ng mundo. Higit pa yan sa kung anong meron ka. Higit yan sa anumang kayang ibigay ng sanlibutang ito. Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, higit pa sa kayang ibigay ng mundo. Ang binigay na sa atin ni Kristo. Kailangan lang makita mo. Kailangan lang parang isang kayamanang matuklasan mo. Yan ang aking panalangin ngayon. Mabuksan ang ating isipan, mabuksan ang ating isipan, at matuklasan natin yung kayamanang yon. Siguro mahalagang tanong din, how badly do you want the kingdom of God? Gaano ba kahalaga sa yung kaharian ng Diyos? Minsan kasi, kaya di natin nakikita yung kahalagaan ng kaharian ng langit. Kasi hindi natin naunawa kung ano ba ang meron dito. Kaya, ang tanong ganito, bakit ang hirap i-give up yung mga bagay na walang kinalaman sa kingdom ni God? Pakipindot. Bakit ang hirap i-give up minsan? Di ba? Ang hirap ibigay minsan yung gusto ng laman mo, gusto ng isip mo, pangarap mo, kayamanan na meron sa mundo. Minsan ang hirap i-give up. Bakit? Kasi dahil hindi natin alam ang value ng kaharian ng Diyos. Hello? Sumunod na kwento ng Panginoong Jesus sa verse 45 to 46. Again, the kingdom of heaven is like a merchant. Ito naman, isang nagbebenta, bumibili. Parang isang negosyante, looking for fine pearls. Naghahanap siya ng pinakamagandang perlas. Yung isa, hindi sinasadya, natuklasan niya yung kayamanan. Ito naman, naghahanap talaga ng kayamanan. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Dalawang klase. Yung isa, hindi sinasadya, natuklasan. Nakita na lang niya, no? Biglaan nakakita siya ng kayamanan, kaya tinago niya. Hindi sinasadya. Ito naman, talaga sinadya niyang maghanap. Kasi may dalawang Kristiyano eh. Hindi mo na may hinahanap, pero ipinakita sa iyo ng Diyos ang kahalaga ng kaharian ng langit. Amen? Nag-reveal sa iyo ang Diyos. Meron naman, hinahanap mo talaga, dinidesire mo, at ipinakita sa iyo ng Panginoon. Now, ano ba yung naitagong kayamanan? O ano ba yung kayamanang higit pa sa mundong ito? Babasahin natin, and I pray, mabuksan ang isip mo at puso mo. Amen? At hindi lang ito mga salita, kundi, kumbaga sa isang revelation, magkaroon ito sa iyo ng ilaw at liwanag. Kumbaga, sabi sa katabi mo, magkaroon ka ng aha moment. Ulitin mo, aha moment.
What is aha moment? Okay. Colossians chapter 1, verse 26 to 27. The mystery that has been kept hidden. Parang kayamanang itinago din. Ang misteryong sa mahabang panahon ay itinago for ages and generations, but is now disclosed to the Lord's people. Pero ngayon ay ibinibigay, ipinapakita, inilalantad sa iyo ngayon sa mga anak ng Diyos. To them, God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery. At ngayon inihahayag maging sa mga Hentil. Hindi man Israelita, no? Tayo mga sumampalataya kay Kristo Jesus, hindi man tayo lahi ni Abraham. Pero nananampalataya tayo kay Kristo Jesus, ngayon ay ipinapahayag sa atin ang misteryong itong naitago, which is Christ in you, the hope of glory. So ano ba yung kayamanang iyon, Pastor? Yung naitago, ngayon inihahayag ngayon sa atin. Naiya kayo? I pray, tulad sinabi ko, magkaroon ito ng aha moment sa iyo. Higit pa sa kayamanang meron sa mundo, higit pa sa cellphone, material na bagay, actually higit pa sa milyon-milyon na halaga ng sasakyan, no? Bahay, lupa, higit pa yon, which is ito, si Kristo yung nasa sa inyo. Si Kristo na pag-asa sa kaluwalhatian. And once you know the value of Christ, at pag naunawaan mo yung kahalagahan ni Kristo, kaya nga po, alam nyo, hindi lahat talaga nagsasabing Kristiyano, totoong Kristiyano. Kasi akala nila pagiging Kristiyano ay pagsunod sa rules and regulation, paggampan ng mga tuntunin bilang isang Kristiyano, o yung mga religious na gawain. Hello? Pero sa ating mga totoong may relasyon kay Kristo, ang ating pagiging Kristiyano ay isang kapangyarihan ng Diyos na nangyari sa atin, na binago ang ating isipan at ang ating buhay. Tayong dating namumuhay sa kadiliman ay inilagay ng Diyos sa kagilag-gilalas na liwanag. Nakita ng mga anak ng Diyos sa Biblia, maging sa Old Testament, maging ni Moses, ang kahalagahan ni Kristo. Kaya nga sabi ng Hebreo 11, verse 26, no? Hebrews 11, verse 26, he regarded this grace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt. Wala pa si Kristo, pero si Moses, nakita na yung kahalagahan ng pagdating ng tagapagligtas. At ang sabi niya, no, parang si Pablo din, he disgraced yung mga bagay na mahalaga, greater value, na meron sa Ehipto dahil kay Kristo. Because he was looking ahead to his reward. Dahil nakikita niya kung ano yung gantimpalang ibibigay sa kanya ng Panginoong Jesus. Colossians chapter 2, verse 2 to 3, which is Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and of knowledge. Na kay Kristo, yung nakatagong kayamanan. So pag sinabing nakatagong kayamanan, na ngayon inire-reveal sa atin ay ito. Pag binuksan mo yung kayamanang yon, ang makikita mo, hindi pera, hindi susi ng Mercedes-Benz, hindi bahay sa Alabang Hills. Nandiyan kayo? Parang di kayo excited doon ha. Kasi gusto niyo yun eh. Kundi makikita mo doon ay yung pagkilala kay Kristo. Because Christ is our hidden treasure. Si Kristo yung naitagong kayamanan na ngayon ay inihahayag sa atin. Church, ang katotohanan, si Kristo nasa atin na higit pa meron, kung ano man meron sa mundong ito. Hindi mo lang nakikita. Hello? Hindi lang bukas ang iyong isipan. Si Kristong nasa sayo. Sabi sa katabi mo, yung Kristong nasa sayo. Hindi Kristo ng sabungan. Ha? Kaya minsan naguguluhan tayo. May Kristo rin ako kilala eh. Nasa sabungan eh. Sa pula, sa puti. Kaya Kristo tawag doon eh.
Yung Kristong sinasabi ko po mga kapatid sa inyo ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Nasa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay na nag-e-exist ay dahil sa Kanya. Siya ay Diyos sa pasimula pa, ay naroon na. Kasama niya ang Diyos sa pasimula pa at walang nalalang ng hindi sa pamamagitan ni Kristo. Si Kristo ay isang araw ay babalik at maghahari sa sanlibutan ito. Yung Kristong iyon ay Diyos ng mga Diyos. Hari ng mga hari, nasa inyo. So ito yon. Pag nabuksan ang isipan mo, mayroong haring nasa akin. Hindi lang basta hari, hari ng mga hari. Hindi lang basta Diyos, Diyos ng lahat ng mga kinikilala pang ibang Diyos. Kasi sabi nga ni Pablo, wala namang ibang Diyos eh. Isa lang talaga ang Diyos eh. At nasa inyo. Ay, grabe. Sabi sa kanya mo, ay, grabe. Sabi sa kanya, gising. Magkaroon ka ng revelation, kapatid. Ang Diyos ay nasa sayo. Si Kristo ay nasa sayo. Anong gusto mo sa buhay? Higit ba yung kayang ibigay ng Diyos? Hindi naman ipagkakait sa'yo ng Diyos yung gusto mo eh. Makilala mo muna kung anong mahalaga sa'yo. 2 Corinthians chapter 4 verse 7, but we have these treasures in jars of clay to show that this also passing power is from God and not from us. Sabi dito, at tayo'y parang lalagyang putik lamang. At ang nasa loob nito'y kapangyarihan ng Diyos. So ibig sabihin, we are the treasure box made of clay, and the treasure is Christ is in us, the hope of glory. Tayo yung lalagyang putik. Kasi itong lamang ito, katawan natin na pinaglalagyan ng kayamanan, walang halaga ito eh. Huwag mong bigyan ng halaga itong katawang ito. Yes, kaya sabi ng Bible na ingatan natin ito, pero may mga tao wala nang ginawa kundi pangsariling kapakanan lang. Binibigyan ng halaga yung pangsarili. Walang tigil na ginagawang pagandahin ng katawan. Walang masama doon, pero yung iba doon na lang nakapokus. Inubos ang kayamanan para magpaputi. Pumuti ang muka, ang itim naman ng batok. Di ba? Iba, walang ginawa, kundi ganun na lang ng ganun sa buhay. Hello? Ang hinabol ng hinabol, makabili ng gusto niyang material na bagay. Ulitin ko, mga kapatid, ang katotohanan, walang masama sa mga bagay na yan. Pero dapat mo maunawaan, ano ba ang kayamanan sa'yo? At kung meron ka mang gusto sa mundo, hindi naman ipagkakait sa iyo ng Diyos eh. Bagkus makita mo muna kung anong mahalaga sa iyo. Kaya sabi ng Mateo sa verse 33, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. But seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, lahat ng bagay na hinahangad mo pa, kayamanan, damit, sasakyan, material na bagay, hindi naman pagkakain sa'yo ng Diyos yan eh. Maging mahalaga lang muna sa'yo at ang uunahin mo ay ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Hindi pwedeng magkahiwalay ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Sapagkat sa kaharian ng Diyos, naghahari ang kanyang kalooban. Amen? Pag inuna mo ang Diyos, ibig sabihin, pag inuna mo kaharian ng Diyos, susundin mo kung anong tama. Gagawin mo kung anong matuwid sa paningin ng Diyos. Minsan, laban man ang iba sa'yo at hindi ka naiintindihan bakit mo kailangan gawin yon. Pero dahil inuuna mo ang Diyos, gagawin mo. At huwag kang matakot. Isusupply naman ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. Hindi ka mabibigo. Wala akong nakita, sabi ni Haring David, na naglingkod sa Diyos na namalimos at nanghingi ng tinapay. Hello? Sabi ni David, I was a child, but now I am old, but I've never seen a man of God beg for bread. Wala akong bata ako nung may matanda na ako, wala akong nakitang lingkod ng Diyos na nanghingi o namalimos ng tinapay. Hindi ka mabibigo sa Diyos, unahin mo lang siya. At ano yon, mga kapatid? Hindi ito yung, ay unahin ko si Lord. Sabi pala kasi ng pastor na pogi doon sa JTG Manila na naka-Amerikana ngayon. Terno pa. Na pag inuna ko si Lord, ibibigay niya lahat ng gusto ko. Mali. Ang atin ng kayamanan si Kristo. Hello?
hindi man tayo dumating sa punto na pasaganain, hindi man tayo sa punto na hindi ka mang pagalingin. Hello? Sa punto na darating tayo na mabibigatan ka sa pagsunod sa Diyos. Pero kasi alam mo na kung anong tunay na kayamanan. Kasi ang mundong ito lilipas. Lahat ng meron sa mundong ito'y maglalaho. Walang batong matitira sa kapwa bato. Pero may isang kahariang darating kung saan ibabahagi niya sa atin ang paghahari doon. Romans 14 verse 17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Ang kaharian ng langit, hindi ito yung kainan lang, enjoyment lang. Talagang may pagtitiis. Paglakad sa katwiran, kabanalan, talagang maraming uusig sa'yo. Nandiyan kayo? So ngayon, lalo ngayon, mag-post ka lang ng nasa katwiran, kabanalan, maraming manlilibak sa'yo eh. Maraming magagalit sa'yo. Mag-post ka lang against LGBT ngayon. Magsabi ka lang something doon. Nandiyan kayo? Pero kasi dapat ng mga Kristiyano, matuturin tayo paano natin i-approach ang sanlibutan. Hindi sa magitan lamang ng tabak na katotohanan, kundi kailangan nandoon yung pag-ibig. Amen? Ang kingdom ng Diyos, hindi ito pagkain at pag-inom, kundi paglakad sa katwiran. At sa paglakad mo sa katwiran, huwag kang mag-alala, nandiyan yung kapayapaan ng Diyos. Hindi kayang malirip ng sanlibutan. Nandiyan ang kagalakan ng Diyos na hindi mo mabibili saan man. May mabibili kang joy, panghugas ng pinggan. Pero yung joy, na kahit minsan, wala kayong masyadong pera, hello, ang saya nyo pa rin. Di ba? Kahit minsan, kulang yung pambayad nyo that month, no, ng tubig, kuryente at sa bahay. Pero kayo ni Mrs. magkahawak ng kamay, naglalakad sa luneta, pasway-sway ang kamay. Yung joy, hindi mabibigay niyan, hindi makukuha yan saan eh. Hello? Amen? Yung kagalakan dahil naunawaan mo at nakilala mo kung sino ang kayamanan sa'yo at walang iba kundi si Kristo Jesus, pag-asa sa ating kaluwalhatian. Sabi mo din sa katabi mo, nasa sa'yo si Kristo. Magalak ka, matuwa ka, magkaroon ka ng pag-asa. Kasi ang kaharian ng langit ay nandito na. At ikaw ang kaharian ng langit. At nasa sa iyo yung itinagong kayamanan. At ngayon ay inihahayag ngayon sa atin. At sino yon? Listen to me. Ang ating kayamanan ay hindi kung ano, kundi may pangalan ng ating kayamanan. At ang kanyang pangalan ay pangalang higit sa lahat ng pangalan. Isigaw ang kanyang pangalan. Kilala mo kung ano ang iyong kayamanan. Sabi sa katabi mo, makilala mo kung ano at sino ang iyong kayamanan. May pangalan ang ating kayamanan, hindi kung ano, kundi kung sino ang ating kayamanan. Itinago, pero ngayon inihahayag sa atin ngayon. Magalak ka, nakilala mo si Kristo. Sabi ng Bible, dito ako magtatapos, yung lalaking nakakita niya, yung kayamanang iyon, ibinenta niya ang lahat. Yung lalaking nagnenegosyo, naghahanap ng pinaka-perfectong perlas, binenta niya ang lahat nung makita na niya yun. Ibig sabihin, kapatid, huwag mong panghinayangan yung buhay mo noon. Huwag mong panghinayangan kung anong meron sa sanlibutan. Kasi pag ikukumpara mo ang buhay mo sa buhay sa labas, baka ma-stumble ka. Parang sinabi ng Psalm 73. Sabi doon si Asaph na sumulat ng kantang yon. Nung ikunumpara ko yung buhay ko, sabi ni Asaph, sa mga taga-sanlibutan, kung sinong hindi makadiyos, siya pang sumasagana. Kung sinong hindi makadiyos sa mga anak ay walang sakit karamdaman, sabi niya, parang matitisod na ako. Pero sabi niya, until I enter in the sanctuary of God. Hanggang na pumasok ako sa sanctuaryo ng Diyos, doon sa presensya ng Diyos, at maunawaan niyo ito. Ang destiny ng mga taga-sanlibutan ay iba sa destiny mo. Iba ang pupuntahan nila sa pupuntahan mo. Iba ang ending nila sa ending mo. Huwag mong ikumpara ang buhay mo sa kanila. May Kristo
kang nasa buhay. May Kristong nasa sayo. Ang pag-asa sa kaluwalhatian. Tayong lahat ay tumayo. Willing mo bang i-trade everything for the sake of Christ? Anong value meron kay Kristo? Ito kasi minsan di natin parang kaya pang masagot ito eh. Willing ka bang i-trade everything for the sake of Christ? Hindi natin kaya masagot kasi hindi mo pa rin makita yung kahalagaan ni Kristo. Sabihin ko lang sa'yo, pag nasa sa'yo si Kristo, magpapatotoo na lang marami mga tao. Mga nakaranas talaga ng buhay kay Kristo. Ang sasabihin nila, hindi ko kayang ikumpara. Hindi kayang ikumpara ang merong Kristo sa buhay. At itong Kristong ito na nasa atin, I pray mag-mature pa yung pagkilala mo sa Kanya. Mag-mature pa at lumalim pang karanasan mo sa Kanya. Bakit? Anong sabi ni Pablo? The infinite value of knowing Christ. Malalim ang balon sa pagkilala kay Kristo. At habang nakikilala mo siya, at habang nararanasan mo siya sa pang-araw-araw mong buhay, masasabi mo rin ang tulad ng sinabi ni Pablo, inari ko ng kalugihan ang lahat ng bagay. Makamtang ko lang ang higit na mas mahalaga, ang pagkilala kay Kristo Jesus. Amen. Let us bow our heads, and as we worship this song, natin inari ko na. As we sing this song, I want you to understand, sino ba si Kristo sa iyo? Gaano ba siya kahalaga? Siguro ito, na bago natin awitin, gaano siya kahalaga? Kung hindi dahil sa Kanya, lahat tayo papunta ng impyerno. Lahat tayo papunta sa kapahamakan. Dahil pumasok sa atin si Kristo, nagpakilala siya sa atin. Siya ang unang nagmahal sa atin, hindi tayo unang nagmahal sa Kanya. Siya ang tumawag at pumiling sa atin, hindi tayo tumawag at pumiling sa Kanya. Dumating sa atin ang Kanyang kahabagan. Ngayon nasa atin si Kristo, may katiyakan ka ng buhay na walang hanggan. Ngayon nasa iyo si Kristo, ang buktong na anak ng Diyos. Ngayon may karapatan kang tawagin ang Diyos na may lalang ng buong sanlibutan as your Abba, as Daddy, as your Papa in heaven. Gaano kahalaga si Kristo? Hindi mo siya kayang ikumpara kanino man. And that is our treasure. Siya ang ating kayamanan. Hallelujah.